Ayan, so magandang araw mga kababayan, and this is Divine PH. And syempre may gusto po akong i-share na good news sa inyo. Kasi kahapon nga po, nagtungo po si President Bongbong Marcos sa Dumaguete at saka sa may Tacloban po ata. Wait lang, double check ko po Ayan, Dumaguete City and Tacloban City, tama. So, bali, distribution po ito ng land titles and support services. Unahin ko po yun sa Dumaguete, ha. Recognizing the vital contributions of farmers in ensuring a food-secure nation. President Ferdinand Marcos Jr. distribute a total of 2,867 hectares of agricultural lands, farm-to-market roads, and farm machinery and equipment to agrarian reform beneficiaries in the Central Visayas region. In a ceremony of the Lamberto Macias Sport and Cultural Center in Dumaguete City, according to the Department of Agrarian Reform, a total of 3,855 agrarian reform beneficiaries are set to receive certificates of land ownership award issued under the support to parcelization of lands for individual titling project for agriculture lands located in the province of Bohol, Cebu, and Negros Oriental. The President also personally turned over farm machinery and equipment valued of 7.3 million to 6 agrarian reforms beneficiaries organizations. Ayan mga kabayan, nakikita nyo ba yung mga machinery po na binigay nga po ni President Bongbong Marcos para sa anim po ito na agrarian reform beneficiaries organizations. So, makakatulong po ito syempre na mapabilis yung trabaho ng mga kababayan nating magsasaka. Implemented under the Climate Resilient Farm Productivity and Support Program, this machinery consisting of 5 units of 4-wheel tractors and a food dehydrator is targeted to benefit 1,940 beneficiaries in Negros Oriental. Meanwhile, DAR distributes other equipment and machinery to Arbos in the province of Bohol, Cebu, and Siquijor, which include tractors, tricycles, floating tillers, grass cutters, food dehydrators, and corn mills, valued of 10.2 million, benefiting an overall 3,268 farmers in the Central Visayas region. Moreover, 7 farm-to-market roads worth 100 million are funded under the Agrarian Reform Fund in Negros Oriental, located in the municipalities of Amlan, Dauin, Ayongon, Tanjay, Tayasan, Bindoy, and Bais City. Additionally, Siquijor received 34 million to fund its farm-to-market roads. These initiatives are part of President Marcos' directives to extend the necessary support services to farmers to revitalize the country's agriculture sector by improving the flow of food supply. So yan mga kababayan, narinig nyo naman po na, di ba mula nung nung umupo si President Bongbong Marcos bilang presidente, nung tinake over niya yung Department of Agriculture, isa po talaga sa pina-priority ngayon ng administrasyon ay itong Department of Agriculture. Kumbaga yung food security po natin. Tapos itong mga kritiko niya, isasabihin na wala siyang ginagawa. Ano pong tawag dito? Ano ba to? Drawing ba to? Tandaan nyo na hindi si President po hindi katulad ng previous admin na may mga lugar na pina-priority lang. Lahat pinupuntahan niya. Ka-busy si PBBM, biruin nyo sa isang araw, ilang mga activities, ilan yung mga lugar na pinupuntahan niya. Siya talaga mismo yung nagpupunta. 'Di ba? So, ito naman po, after that, nagtungo naman po sila sa Tacloban City.
So, ganun din po, land titles and support service din ang ibinigay po ni President Bongbong Marcos. So, realizing the Bagong Pilipinas vision to empower the agriculture sector, President Ferdinand Marcos Jr. continues the distribution of land titles and turnover of support services to farmers in Eastern Visayas as he proceeds to the Tacloban City Convention Center kahapon nga po ito. According to the Department of Agrarian Reform, a total of 5,438 land titles are set to be distributed for the region. Of this number, 5,400 are electronic titles issued under the support of parcelization of lands for individual titling project, while of lands for individual titling project, while 38 are certificate of land ownership award under the Comprehensive Agrarian Reform Program. These form part of the 7,914 hectares of land located in several towns in Leyte, Biliran, Southern Leyte, Western Samar, Eastern Samar, and Northern Samar, benefiting around 5,906 agrarian reform beneficiaries. The department further states that 509.45 million worth of support services interventions are set to be distributed to the agrarian reform beneficiaries, organizations, and communities, consisting of farm-to-market roads, President Bongbong Marcos bridges, pang-agraryong tulay para sa bagong bayanihan ng mga magsasaka, irrigation projects, farm machineries, and equipment. So, ayan mga kababayan, narinig nyo po at nakita nyo naman po dyan sa mga litrato na yan kung ano po yung ilan sa mga naibigay po ng pamahalaan para sa mga kababayan nating magsasaka dyan sa Tacloban at saka sa may Dumaguete. Nakikita nyo naman po no, na todo trabaho po ang presidente natin. Katuwang niya po ang Department of Agriculture Secretary na iyan nga po, ginagawa po nila ang lahat para mapaabot po yung tulong na kailangan ng ating mga kababayan. Lalo na po ngayon na grabe po yung El Nino, sobrang init, apektado po talaga. Hindi lang ang ating mga magsasaka, kundi ang buong Pilipinas apektado sa nararanasan nating El Nino. Kaya ayan po yung ating pamahalaan, ang ating presidente ay doble, triple pa nga minsan po yung pagtatrabaho, 'di ba? Para po madaliin na to, pati po yung pagdi-distribute ng mga land titles, minamadali talaga nila kasi nga gusto nila maibigay na talaga sa ating mga magsasaka yung mga land titles na yan, yung mga electronic land titles din po. Di ba nga sabi nga ni President Bongbong Marcos, itong DA niya, DA Secretary po, hindi na natutulog kasi nga may goals sila kasing target talaga na gusto nga nila ma-distribute na talaga, maibigay na sa mga kababayan natin yung mga titulo, yung mga land titles nila. So ayan, magpapasalamat ako syempre kay President Bongbong Marcos at syempre po sa iba pang ahensya ng gobyerno at syempre sa DA Secretary natin na hindi po talaga nagpapahinga, 'di ba? Para mapaglingkuran lang ang ating mga kababayan. At sana yung mga nagbabatikos dyan, sana buksan nyo yung isip nyo at tignan nyo naman yung nagagawa ng pamahalaan. Hindi yung bumabatikos lang kayo. Na porkit nabayaran kayo or hindi ko alam Kasi 'di ba? Kahit na may nakikitang ginagawa yung administrasyon, sinisiraan pa rin na sinisiraan. Yung narrative nila na 20 pesos daw na pinangako daw, kahit hindi naman, may pruweba din naman na hindi naman yun yung sinabi. Yun pa rin yung pilit nilang sinasabi. Siguro yung level ng utak nila ano lang talaga, mababa, kaya hindi nila naiintindihan or hindi nila nagigets kung ano ba talagang ibig sabihin nun, diba? So, syempre, ayan, nagpapasalamat ako syempre dahil may mga kababayan tayong natulungan po. Kasi alam naman natin kung gaano ako hindi ko man na-experience kung paano magsaka, pero alam ko kung gaano siya kahirap. At nagpapasalamat ako sa mga magsasaka natin na nagpapakain sa mga kababayan natin, sa ating mga Pilipino. Kasi 'di ba, kung walang magsasaka, paano na tayo? Pag nag-angkat kasi tayo ng mas marami sa ibang bansa, katabing bansa, for sure mas mahal yung gastusin.
So, sana maintindihan din ng mga kababayan natin yung kumbaga, maintindihan nila yung sitwasyon na hindi naman ganun kadali yun. Siyempre, kailangan nilang kumita. Hindi pwedeng tatanggap na lang kayo or sabihin na natin kayo na lang yung palaging iisipin. Siyempre, sila rin, kailangan din nilang kumita. Kailangan nilang makabawi. 'Di ba? So, yun lang po mga kababayan and maraming salamat po sa inyo lahat.